everybody! Welcome to the new episode with Tita Kim, where we talk about love and life. Love and life, love and life. Ganon lang siya, guys. So ngayon, napaka-espesyal ng araw na to dahil kasama ko ang aking dalawang kaibigan na madalas kaaway mo din. Joke lang. Kaibigan ko rin talaga sila for a very long time. Actually, they are the people that I mentored in church, diba? But eventually, naging magkaibigan na rin kami, naging magkaaway na rin kami. Hindi naman kami nag-away, never. Si Eileen lang. Char. Pero, syempre, ngayon ay magkaibigan na lang kami ulit. Charis. Pero ngayon ay pag-uusapan natin ang isa sa mga mahalagang topic na dapat nating marinig, which is yung change o yung mga changes in a relationship because you became a mother. Motherhood has both the advantages and disadvantages. And pagdating sa relasyon, may mga taong binabago ng motherhood at may mga tao naman na pinasasama din naman ng motherhood. At merong mga tao na mas minamahal because you became a mother, pero may mga tao na iniiwan because you became a mother. And ngayon pag-uusapan natin yan, ano nga ba yung mga changes in a relationship when you become a mom? So, etong dalawa na to ay mga kaibigan kong mga momshies. Bagong mga momshies sila ngayon, 'di ba? So, si Elaine and si Jam. Palakpakan natin sila. Ayan. So, guys, introduce niyo muna ang mga sarili niyo sa ating mga audience. Hello. I am Elaine Jane Gadingan. I am 31 years old. I am happily married with a 7-month-old baby girl and a government employee. Wow, 7-month-old. Hi, I am Jam and I am happily married na 4 years at meron akong 2 years old na anak. And I am a social media manager. Wow! 2 years old ang anak and 1 year old ang anak. Ako 6 years na akong kasal. Ikaw 4 years. 4 Ikaw years. 1 year. O, diba? Ako wala pa akong baby. Kaya hindi ako makapagsalita about motherhood because I haven't experienced it. Unless sa mga naririnig ko sa inyo, mga chika ninyo, at saka mga chika ng mga tao sa paligid, at saka syempre mga followers natin. Pero, ayan, eto, diretso na tayo sa ating katanungan. Ano ba sa tingin niyo yung unang nagbabago sa relasyon ninyo between man and woman or wife and husband when you become a mom? Sige, ikaw na, Jam. Sa tingin ko, time and prioritization. Kasi, number 1, time. Number 2, prioritization. Time and priority. So, unahin natin yung time. Bakit time? Anong nangyari sa time? Time kasi, kapag nagkaroon ka ng newborn, alam niyo ng mga momshies, ako bago ko lang nalaman na every hour pala yan sila nagigising. So isipin mo, sa loob ng 24 hours, for 1 month, minsan up to 2 months, gising sila ng gising, iyak sila ng iyak, sa maraming dahilan, poop, ihi, dede. So isipin mo yun, kapag ka diba napupuyat ka, ang sakit sa ulo. So sobrang nakakainis yun. Pero ang ganda kasi nagkaka-adjust naman kami ng husband ko. Pero ang struggle dun is wala na kaming time sa isa't isa kasi nakafocus lang kami alagaan yung anak namin. Kailangan kasi niya ng constant attention na kailangan oras-oras nandyan ka. So yun talaga, wala na munang sweet time. Siguro mga kiss lang saglit. Pagkatapos ng baby na naman, pag magkakalabit, ay hindi pa pwede kasi umiyak na siya. Whoops! Ganun pa. Alam na yun ni Ate Elaine. So, favorite nga yun. O ikaw, Elaine, ano naman ang nagbago sa inyo? Ako, yung kagaya na sinabi ni Jam, yung priorities. Kasi nga, it's no longer you, both of you as a couple, but if the family that you have created with your child, priorities in the sense na maliban sa time, finances, and then plans, ganon, even sa pagkain. For example, breastfeeding mom, so magbabago din yung diet mo. Hindi lang yung mga gustong-gusto mo na unhealthy, usually unhealthy yun. So, mag-shift ka rin sa foods that will be healthy for your child. Ano pa ba? Even the way you dress. Kasi nga breastfeeding, so dapat easy access. Kaya ganyan yung mga dress mo ngayon. mga garterized. Huwag lang ganon. Priorities din sa, pasyal or sa date time, ganyan. Kasi you will be selective of the places you will go to, kahit kakain kayo, ganun, dapat baby-friendly. Kasi, syempre, yun nga, iniisip mo yung bagong baby, ganyan. Syempre, gusto mo siya maging healthy, lumaki siya na healthy. Ano pa ba? Yung food, place,
transport, basta, actually, almost everything talaga. Hindi na kasi about you and your partner, but about your baby. So, instantly, magbabago yun. Yung kagaya ng sinabi ko kanina, na kapag naging momshi na tayo, nagkakaroon ng rewiring of the brain. So, na-reform yung brain structure natin into becoming a mom na, oo, ganon. Due to hormones siguro, ganon. Para ma-accommodate nga yung load of becoming a mom. Although multitasker na tayo as women, pero pag naging mom tayo, mas magiging mabigat pa yung load. Kaya, sabi nga ng marami, super mom, mga ganyan, incredible mom, kasi hindi talaga biro pag meron ka, especially newborn. At pag nagkaanak ka na, actually, kasi yun nga, hindi na lang sarili mo, yung dati, single ka, di ba, more on of you, gusto mo ng mga bagong damit, bagong pagkain, lugar, puntahan. Ngayon, hindi na, kasi nga, it's all about the new season of having a child and the family that you have created together with your husband. So, yun, priorities. Yeah, so parang sinasabi nyo, ang pinaka nagbago talaga is time and priorities. Yun yung pinakamalaking adjustment sa relationship. So, paano nyo naman hinandle yun? Diba? Medyo mahirap yun. Kasi diba, dati dalawa lang kayo yung nagre-require ng oras sa isa't isa. Minsan di mo pa nga mabigay kahit dalawa lang kayo eh. Kahit isang tao lang yung nagre-require sa'yo ng time. Ngayon, may maliit ka pang bata na nagre-require ng time sa inyo. So, paano nyo yun sinusurvive sa relationship ninyo? O ikaw na, Elaine? Constantly communicating, syempre. Kasi nga, yun nga, marami magbabago. So, buti na nga lang din, I have a good husband who understands the load of becoming a parent. And the transitions. Yes, and the transitions na 1 year pa lang. Oo nga, mag-1 year pa lang kaming kasal, pero may baby na kami. So, yung mga ganong, kumbaga, hindi kami, yung honeymoon stage as a newlywed couple, parang sobrang short lang. Oo. Kasi nagkaroon na kami ng baby. Pero, it's a blessing for us. Kasi, yun nga, mas naging close kami, mas nag-mature kami, although matured na rin naman kami. Pero mas naging matured kami in a sense na, yun nga, decision making, sa aming family, future-wise, ganun. Parang, na-prepare kami for this season na may baby na kami. Although wala naman talagang mga seminars, workshops, hindi naman yung tinuturo sa school, di ba? Pero as you grow and as you mature sa paligid mo, sa family na nakinalakan mo, maraming factors na makakatulong how to help you na magawa ng mabuti yung new season na meron ka sa parents. So, yung constant communication and then, yun, prioritizing the family. Gusto ko yung sinabi mo, Elaine, di ba, na you communicate. Kasi minsan, paglabas ng baby, hindi na kayo nag-uusap. Di ba? Hindi na kayo nag-uusap, ang kinakausap nyo na lagi. Kit-kit mo talaga, baby. Di ba? Pero hindi mo na kinakausap yung husband mo. I think that's a good point, di ba? That you talk to your husband na, uy, hindi na tayo katulad ng dati, pero hindi ibig sabihin na hindi kita mahal. Kailangan lang natin ngayon na masutukan yung anak natin, pero hindi ibig sabihin na last na yung pagmamahal ko sa'yo. Kaya siguro marami rin talaga ang nasisirang relationship pagkatapos na magkaroon ng anak kasi hindi nagkakaroon ng agreement at hindi nako-communicate ng mabuti yung mga changes. Kasi di ba kahit sa katawan ng isang ina ng babae, may mga nagbabago. Kung dati gustong-gusto mo pa yung mga ginagawa ninyo, may mga bagay na ayaw mo nang gawin or wala ka nang ganang gawin when you became a mom. So, dapat kinu-communicate yun para hindi nagkakaroon ng gap tapos hindi namin misinterpret ng asawa mo. Minsan kasi yung asawa mo, bakit bigla na lang siya nagbago? Ganyan, 'di ba? Minsan din yung babae, nagrereklamo ka sa asawa mo na bakit parang bigla ka nagbago dahil ba nagkaanak ako, nagbago ka na. Pero kung yung mga babae nagkakaroon ng changes at adjustments, I think yung mga lalaki nagkakaroon din naman ng adjustments. 'Di ba? Ikaw, Jam, ano yung nakita mong adjustments ng asawa mo na confidential? Ako na hindi pwedeng banggitin ng pangalan. Dahil very si Kay. So, ano nakita mong, katulad ng sinabi ko kanina, sa motherhood or sa relationship, hindi lang yung babae yung nagbabago. Ano rin yung nakita mong pagbabago sa asawa mo when you became a mom? Sa kanan nakita ko mas naging understanding siya. Oh, sana all. Oo. Kasi sa amin dalawa, mother talaga ang daming changes. At ako sa part ko, nahirapan din talaga ako. Mas naging masungit ako sa kanya. Pero
magkaiba, di ba ang sinabi kanina, importante yung communication. Hindi kami nagkaroon ng vocal communication. Parang nag-automatic na lang kami na nagkaintindihan kami, na nag-adjust kami bilang mga magulang kung ano yung mga dapat gagawin. Parang andun ka na eh. Di ba tama yung sinabi ni Ate Elena, walang dyan lesson. Parang pag nandun ka na, okay, parang magkakaroon ka na lang ng wisdom that kailangan mo tong gawin. And dun ko na-realize na talagang thankful ako sa mama ko kasi ganito pala yung pagiging selfless. Doon ko mas naintindihan na tama lahat ng gagawin mo bilang magulang kapag selfless ka. Yung parang hindi ka mahinghinayang sa mga sacrifices mo. Kunwari, syempre yung mga barkada namin, sa mga kaibigan, kaunti pa lang naman yung magulang, laging may lakad, hindi ka napupunta doon. At hindi ako, sa part ko, hindi ako feeling na nala-left behind. Parang masaya ako dito. Yes, mahirap. Hindi mo talaga may tatanggi. Mahirap, masakit sa ulo, nakakainis. Kasi syempre, kulang ka sa tulog. Pero okay lang para sa anak ko. At hindi ako feeling left behind. And I'm blessed din sa mga friends ko kasi naiintindihan nyo kapag hindi na ako nakakasama before. Hindi mo sure. Hindi mo sure! Pero kaya kasi 2 years old na si Isang, salamat sa pagiging plastic nyo, hindi ako naapektuhan. So yun, hindi kami nagkaroon ng communication, parang okay, understanding, parang automatic na lang to, teamwork tayo dito, kailangan talagang pagtuunan natin to ng pansin. So yun, actually naging blessing siya kasi mas naging close kami. Kasi teamwork to kailangan nating alagaan tong Pokemon na to. So yun, itong baby natin na to. Oo, ganun parang naging team. Kami yun sa Team Rocket kami, ganun. Automatic. Kailangan nating pagtunan to ng pansin. Kailangan maging selfless tayo. So, everything's gonna be alright kapag pinili mo maging selfless. So, and pinili mong intindihin yung partner mo. Pinili namin intindihin yung isa't isa. Like it, kasi sabi mo nga, yung husband mo, naintindihan niya yung transition ng buhay ninyo. Inintindi niya yung pinagdadaanan nyo. Kasi 'di ba, ang hirap ipaintindi sa lalaki yung pinagdadaanan ng isang babae when you become a mom. Kasi hindi lang siya psychological. Physical mo rin. And when your hormones is doing something on your body, you cannot even control kung ano yon. Tapos minsan, gusto mo rin ipaliwanag sa asawa mo, pero ikaw nga mismo sa sarili mo, hindi mo maintindihan anong nangyayaring changes sa body mo. 'Di ba? So, ang hirap kapag ang asawa mo ay makitid ang pag-unawa. Kaya I think very important na very understanding siya sa season na yon ng life ninyo. Kasi nga, para sa akin kaya natin pinag-uusapan itong topic na ito kasi ang daming mga relationship na nung nagkaroon ng anak, naghiwalay. Hindi naman automatic na paglabas ng baby, break na tayo. Walang gano'n naman. Pero parang yung simula nung pagbubuntis, nanganak ka, nagkaroon ka ng mga toddlers, ang daming transition na nangyayari. Doon madalas nangyayari yung mga cheating, doon nangyayari yung mga problema sa marriages because most of it, hindi naiintindihan yung mga transitions at nangyayaring mga changes. Katulad nga sabi niyo, wala na kayong time, di ba? Minsan nami-misinterpret ng mga lalaki na ayaw nyo na sa kanila o ayaw na natin sa kanila kasi wala na tayong time, 'di ba? Pero hindi kasi you only have 24 hours a day. Hindi naman pwedeng hatiin mo yung katawan mo. Kailangan mo ibigay mo yung oras mo sa anak mo. Pero hindi ibig sabihin nun, hindi ka na niya mahal. Sadly, marami yung mga lalaki na may misinterpret yun. Na parang ayaw mo na sa akin, kaya hahanapin na lang yung lambing sa iba, 'di ba? Minsan hindi makuha yung gusto sa'yo, kaya sa iba na lang kukunin, masisira ang relasyon. Kaya dapat very understanding, 'di ba? May gusto ba kayo idagdag? Sige, go. Meron kasi akong kilala. Shing? Hindi ko to Shing. Hindi, gusto ko lang chismis si anak ni Robin Padilla. Si Kylie, naalala ko kasi sabi niya, ang naging dahilan ng hiwalayan nila ni Aljur is feeling alone siya sa lahat. Sa pagiging mother ba? Feeling niya kasi siya lang lahat nag-aasikaso. So, hindi niya na dinitil. Pero na-imagine na natin yun. Kasi lalo kapag bata pa yung anak, siguro from newborn to actually hanggang 5 alagain yan eh. So siguro siya lang yung nag-aasikaso ng pagbihis sa mga anak, pagluluto. Hindi ko alam kung anong ginagawa ni Aljur, kwento yun ni Kylie. So yun, kaya kailangan talaga maging understanding. Kasi minsan baka naman di mo tinatanong may ginagawa siyang iba yung asawa mo sa part ng lalaki. Baka naman kasi busy siya sa work. Intindihin mo rin bakit hindi kanya natutulungan. Baka feeling mo lang
hindi ka tinutulungan, pero behind that, meron pala siyang pinagkakabisihan. Ako kagaya sa husband ko, very busy siya. Naintindihan ko yung 8 to 5 niya, hindi niya ako matutulungan doon. Sabi niya sa akin, magsabi lang ako, pupunta siya. So, hindi ako magtatampo sa kanya na ako lang nag-aalaga ng baby. Actually, bilang isang magulang, naintindihan ko na 2 years na si Isong, yung baby ko, hindi ka talaga matutulungan major ng asawa mo kahit gusto nila kasi ang anak talaga is ikaw ang gusto mother. Kahit nga si Isong ngayon parang naisip ko nga, nagtatampo kaya yung asawa ko kasi lagi sa akin kapit ng kapit, hug ng hug, kiss ng kiss. Mas marami sa akin. Kasi may isip mo na nagbe-breastfeed sila sa'yo, ikaw yung laging kasama. Kaya mas talagang mas mabubuo yung bonding nyo. Kahit gustuhin man ng asawa mong lalaki na maging close ka ng anak, magtulungan ka, mag-alaga, ikaw talaga ang hahanapin. So, kaya ang aking recommendation sa mga nanay, gusto magkaroon ng anak, i-ready nyo talaga yung mindset nyo. Kahit hindi na kung paano, kasi wala namang magtuturo sa atin. Kasi case to case, yan. Kasi iba-iba yung mga anak, yung attitude nila kahit bata pa, kagaya kay Ate Elin. Very behave. Si Isong naman sa akin is not behave. So, kailangan mag-ready ka sa mindset mo na mahirap talaga para maging ready ka. At hindi ka maghahanap ng kailangan ganito gawin ng asawa ko, kailangan ganyan. Kasi kahit anong gusto nilang tulungan ka, hindi ka nila matutulungan. Kunyari, breastfeeding. Kaya ba nila mag-breastfeeding? Ang hirap, di ba? So, kailangan i-accept mo na sa first 2 years, 3 years, ikaw talaga yan. So, ang matutulong na lang ng mga asawa natin pag may mga request tayo, dali-dali ibigay nila kaagad yon. Kasi hindi sila pwede manghula So, tayo mga babae, kailangan mag-communicate, ito ang kailangan ko, gawin mo to. So, that's Ako gusto kong balikan yung sinabi mo, Jam, na minsan, nafe-feel ng mga babae na alone sila during the motherhood time and season. But actually, ikaw kasi talaga yung pinakakailangan ng bata. Dapat understanding din tayo dun sa situation na yon. Bakit, feeling kasi natin, di ba, minsan, bakit ako parang ako na lang lahat? Ako yung magpapadede, ako yung magpapatulog, ako yung ganito. Pero dapat palalawakan natin yung pag-unawa natin na, oo nga no, ang isang bata, pag lumabas siya sa sinapupunan mo, hindi niya naman hahanapin yung tatay niya. Hahanapin niya talaga yung nanay niya. And it will take a lot of adjustment para sa bata para mawala yung attachment niya na yon sa nanay. Kaya minsan tuloy, nafe-feel ng nanay na bakit ako? Parang laging ako. Pero hindi naman dahil ginusto ng asawa mo na laging ikaw, kundi dahil sa'yo nang galing yung baby mo. May connection talaga kayo. That's where a mother should also understand the situation para hindi niya ma-feel na alone siya at hindi niya isabi or ibuntong yung sisi doon sa kanyang asawa. Same goes with the husband. Kailangan niya yun intindihin sa kanyang asawa, di ba? Kailangan niyang intindihin yung mga nangyayari at tama yung sinabi ni Jam, kapag may kailangan ka, i-communicate mo sa asawa mong lalaki. Kasi hindi nila maintindihan yun. So, minsan nagagalit na lang tayo sa asawa nating lalaki kasi feeling natin pinabayaan niya tayo, parang tayo lang lahat. Pero, hindi rin alam na lalaki yung gagawin niya. Diba? Alam niyo bang nasasaktan na yung bubita mo sa sobrang kadidede ng anak mo? Hindi niya rin naman alam yun, diba? So, you should also communicate. Kasi nga katulad yung sinabi ko kanina, very crucial yung season na yan ng life mo na nagkakaroon ka ng transition. If you cannot communicate it very well, either verbally or whatsoever, kailangan mo communicate ninyo, masisira talaga yung relationship na meron kayo. Di ba kayo rin naman, ang dami yung mga kaibigan, naghiwalay sila during the time na nagkaanak sila. Kasi parang nagdoble yung mga challenges. Kayo din ba? May friends kayo? Sino? Hinanong, di ba? Hindi, pero I believe kayo rin, di ba? Because there's no perfect marriage. I believe nagkasubukan din kayo ng pagmamahala ninyo at ng relationship pasensya ninyo nung nagkaanak kayo. Kasi kaya kami walang away. Na joke. 'Di ba? Na-imagine ko lang kasi kung kami nga na dalawa lang kami yung iniisip namin, nag-aaway kami. How much more kapag meron ka ng anak? 'Di ba? So, ano sa tingin niyo yung nagiging problem talaga? Bakit during those, I mean, yes, the time, priorities, pero ano yung kadalasang mali? Ba't hindi na survive yung season na yan? Bakit naghihiwalay? Siguro for me, yung unmet expectations, ganon. Siguro, during the dating stage, talagang from the very beginning, kasi
dapat na foresee nyo na yun na when you're dating each other, parang kasama na dapat yun sa conversations ninyo. Yes, and having eventually your own family. Kasi, kalma di kayo nagkasundo na ako, ayoko magka-baby, siya gusto niya magka-baby. So, dun pa lang, parameters na yun kung itutuloy pa ba ang relationship. So, maraming, I believe, relationships na, yun nga sabi ko kanina, pikit mata na lang na, sige na kasi mahal ko na siya, napasubo na ako, kahit sablay siya, kahit may isa siyang sablay, sige na lang. Pero, not knowing na pag nandun na sa real situation, hindi pala kayang i-handle. So, regrets ang meron, tapos wala na lang choice, kundi magstay na lang for the sake of the family, being married, of having children. Oo, ganun. So, maraming ganung, hindi ko naman sabing failed marriages, pero siguro, poor decision making ng either of the partner. Kasi, yun nga, we will only have one partner in a lifetime. Hindi tayo polygamous. Kumbaga, scientifically, we are monogamous, di ba? Parang, we are destined to fall in love with one person lang in our lifetime. At yun yung pakakasalan natin. Yun naman yung essence ng marriage. Pero yun nga, may mga tao na siguro feeling nila wala nang ibang magmamahal sa kanila, or parang, this person has seen the worst in me, so ito na lang. Maliban pa doon, ito kasi makakabuhay sa akin, or maraming dahilan. Pero yun nga, pag may red flag na kasi, dapat, na yun, parang, non-negotiable na yun. Pag mayroong sumablay na one point, ganyan, parang, okay, hindi ko nahahayaang ma-fall pa ang sarili ko dito kasi baka ako rin na mahirapan. Ako rin yung kumbaga, magsasuffer ng consequences. Kaya, yun, siguro sa part na yun, ako, personally, may mga experiences din ako na I almost fell in love with someone na I thought okay na. Pero nung... And you thought would be happy. Yeah. Yes, ganun. Pero eventually, buti na lang din, wisdom ng Panginoon na He's not the man for you. Kasi nga, mayroong red flag. Kahit isa lang yan, o kahit 0.5 lang yan, pero may red flag. Doon pa lang, okay, hindi ko na ito itutuloy, o kaya wag na siya, ganyan. Kasi, yun nga, kukuha lang ako ng bato at pupukpuk ko lang sa sarili ko. So, ako rin mahihirapan. Until, yun nga, eventually, nagkaroon nga itong husband ko. So, salamat sa Lord kasi, hindi naman siya perfect, pero He's the perfect man for me na pinrepare ng Lord. And, yun nga, sa awa din ni Lord, kahit 1 year pa lang kaming being married, at short lang din yung dating season namin, pero we believe that it was the right time for us and binigyan din kami agad ng anak. So, yun ang plano ni Lord sa amin. So, thankful ako nun sa season na yun. Although, marami rin talagang adjustments, changes, ganyan. Maraming perks and maraming advantages, disadvantages yung nangyari sa amin. Pero, I am glad to traverse this life with Him and with having... Traverse! ChatGPT. Ganon na, ito nga, we're still learning, growing, ganyan. Siyempre, new parents, ganon. So, ayun lang. Ako yung nabanggit mo na red flags, 'di ba? I think may mga red flags na negotiable, pero may mga red flags na non-negotiable. Ibig sabihin nun, may mga red flags na pwede mong palampasin. 'Di ba, like for example, ako, ang gusto ko talaga, tall, dark, and handsome. Yan, yung mga mala Piolo Pascual, gano'n, di ba? Pero hindi naman Piolo Pascual talaga yung binigay sa'yo. O kaya naman, maliban sa physical, halimbawa, gusto mo yung sobrang pasensyoso. Pero yung napangasawa mo, hindi masyadong pasensyoso. So, pero negotiable siya. Pero for me, the non-negotiable is when that person doesn't want a family, or would never take responsibility as a father. Non-negotiable yun para sa akin. At may mga taong gano'n na ayaw nilang magkaroon ng pamilya, ayaw nilang magkaroon ng anak. Gusto nila, tweetums lang forever, 'di ba? Ako, as a girl, yun ang non-negotiable ko. Gusto ko, yung lalaki mapapangasawa ko is gusto niyang magkaroon ng anak at kaya niyang mag-take ng responsibility bilang isang magulang, 'di ba? So, I think yung sa sinasabi mo na yon, kapag hahanap tayo ng lalaki, you have to discuss it. Hindi pwede na, tara, punta na tayo sa kwarto, go na. Kahit ano na lang mangyari, go na. Hindi pwede. Kasi,
may masasakripisyong buhay. And yun yung hindi nare-realize madalas ng mga taong na-fall in love. That there is a risk and a consequence. May batang pwedeng mabuo sa pagpapanibugho ng inyong damdamin. And you have to talk about that. Kumbaga, bago ka sumipig sa isang tao, siguraduhin mo muna na kapag nabuntis ka, akuin niyang responsibilidad at magiging responsible siyang tatay. Kasi kung hindi mo sisiguraduhin yun, bubukang ka lang, di ba? Kawawa ka, and worse, kawawa yung anak mo. Di ba? Sisilang siya sa mundong ito na wala siyang pagigisnan or kagigisnan na isang ama because you let it happen. Alam mo naman na ayaw niya mag-take ng responsibility. And you will feel it. Mararamdaman mo yun sa lalaki, di ba? Kapag gusto ng isang lalaki na magkaroon ng pamilya sa'yo, at kapag gusto ng isang lalaki na tweetums lang. So yun, ikaw naman Jam, paano mo nararamdaman halimbawa na itong guy na ito, tweetums lang talaga to, at itong guy naman na to, siya, family man, ganon, may survive ko ito. Okay. Oo, hawakan mo na lang. Yan. Yes. Oo. Ako kasi nung naging kami ni Mr. Confidential. Nung naging kami ni Mr. Confidential, ni Francis. Francis? Magala na? Oo. Wala pa sa isip ko ang magpakasal. So, 2021, ilang taon ako nun? Parang 25 years old ako nun. Wala pa sa isip ko ang magpakasal. Pero si Francis, nung nanliligaw siya sa akin, ang bukang bibig niya na gusto niya magpakasal. Na mag-settle down. Gusto niya magkaroon ng anak. So, ganun ang ligaw niya sa akin. Parang ito ang gagawin natin. Plano na talaga, hindi pa kami nun. So, naisip ko, wait, teka lang, parang hindi pa ako ready. So, lagi niya sinasabi yon. Pero, nung naging kami na, so, syempre, sinagot ko siya kasi super gwapo kasi nung asawa ko. Super bait and perfect. So, yun na nga, naging kami na. Ang point is, during our dating period, inuulit. Oo, inuulit. Doon niya pinatunayan na he is father sabot. Na, very fatherhood. Na talagang, sige, tagalogin na lang natin. Talagang ready na siya maging tatay. Oo, meron siyang, ganon. Responsible. Kasi yung tao ko, talagang napatunayan niya sa akin kasi dinala niya ako sa family niya. Nalaman ko na nag-aalaga siya ng kapatid niya. Nag-aalaga siya ng kambing. Nag-aalaga siya ng mga pamangkin niya. So, doon niya napatunayan, kaya niya mag-alaga ng bata. Kaya niya kong tulungan. Kasi gusto niya, right after marriage, gawa na kami ng baby. So, napag-uusapan na namin yun nung dating time pa lang. Doon ko nakita na he is the one. Kasi yung mga relationship ko before, parang eme-eme lang yun. So, love. At alam kong hindi ko talaga sila pakakasalan. Parang, sige lang, di ba? Kasi gano'n naman tayo nung kabataan. Pag na-in love, sige, tara na. Pero never mo maiisip magpakasal kasi nga nag-aaral ka pa. E nung mga panahon na yun, graduate na rin naman ako. So, kung sinong nandyan, may magligaw, open naman ako kasi, kumbaga ba, open ako sa dating. Pero, kapag nandyan na yung relationship, hindi pa ako magpapakasal. Pero dahil siya napatunayan niya na ready siyang maging ama, ready siyang maging leader, pumayag ako. So, hindi ako parang ito, boyfriendin ko kasi father, talagang siya, ano ba ang tamang term? tatay siya. Tatayabo. Nahirapan tayo sa term. So, very, promising na maging asawa. Dahil pinatunayan. Father material. Father material. Pinakita niya sa akin during dating period. So, mahalaga din talaga na mag-date din kayo. Kasi doon makikita, papatunayan na, okay, sige, kapakasal-kasal ka. Para kapag halimbawang nagkaroon kayo ng anak, hindi kayo magkaroon ng problem. Kasi, alam mo na from the very beginning that person desires to have a family with you. Hindi yung love lang, tapos pag nandyan na, ayaw niya pala magkaroon ng family. Or hindi naman necessarily ayaw niya, pero hindi niya pinipiling kumapit doon sa pamilya na meron siya. Kasi nga ito yun di ba? Love is a commitment. Love is a choice. So,
kadalasan, pagdating sa married life, especially pag may anak ka, you will go on sa buhay mo bilang isang asawa, not because you like it most of the time, not because you feel like you want it most of the time, but because you are committed to that person and you promised na aalagaan mo yung pamilya mo, na magiging responsable ka sa kanila. And that's where the missing key is. Parang doon nawawala doon sa salitang commitment, 'di ba? Kasi I believe kahit magkaanak kayo, kahit 5 yung anak ninyo, 10 yung maging anak ninyo, pero kung yung commitment mo sa asawa mo nandoon, hindi magbe-break yung marriage ninyo. 'Di ba? Pero kung mababaw lang yung pagmamahal mo sa kanya, doon ka lang sa mga masasaya, ang pagkakaroon ng anak hindi lagi masaya, tama ba? 'Di ba? Especially kapag halimbawa ang baby yan, sabi ko nga, lagi ko sinasabi, 'di ba? Sobra yung pagmamahal ng isang mother. Kasi imagine, yung baby, wala namang pakinabang sa'yo yan eh. Di ba? Hindi, I mean, huwag nyo namang sabihin wala namang talagang pakinabang. Pero, nung baby siya, sinusuklayan niya ba yung buhok mo? Minamasahe ka ba niya? Di ba wala siyang naitutulong sa'yo? Kundi umiyak, magpupo, umiyak, magpupo, wala. Pero hindi mo siya tinatapon. Di ba? Napaka-selfless ng pagmamahal ng isang mother. So, I believe na dapat as a man, dumating ka rin doon sa word na selfless pagdating sa pagmamahal mo sa pamilya mo. Kasi kung iisipin mo talaga ang sarili mo, you will make a lot of wrong choices. But if you have decided to be selfless for your family, then you can make right decisions. Kasi for example, halimbawa, hindi ako masaya kasi hindi na ako mapagbigyan ng asawa ko. Nag-iba na yung asawa ko. Losyang na yung asawa ko, di ba? Maghahanap na lang ako ng iba. Inisip mo lang yung sarili mo. So, you're making the wrong decision kasi iniisip mo lang yung sarili mo. Pero kapag inisip mo na, I want to be selfless, I want to sacrifice because I love my family, at then ang gagawin mo, babalik ka sa asawa mo. Kahit na nagagalit ka, nagsasawa ka, naiinis ka sa asawa mo, babalik ka sa asawa mo kasi selfless ka Kaya mong mag-sacrifice. Kaya maraming nasisirang mga marriage kasi lagi natin minsang inuuna yung sarili natin before becoming selfless for the person we love. That's why love is so deep. Hindi siya mababaw na salita. Lalo-lalo na in the context of family, hindi siya mababaw na salita. 'Di ba? And that ends everything. And joke lang. 'Di ba? So, 'yun. Oo nga no, parang ang ganda na sinabi ko na 'yun. Kailangan mo maging selfless talaga when you want to success sa yung relationship step by step. Kailangan mo piliin. Oras. You cannot be selfish and you cannot afford to be selfish for the sake of your family. 'Di ba? Kayo rin naman naging instant selfless kayo nung napanganak niyo pa lang yung anak ninyo. Selfless na 'yun Kasi posible kang mamatay, 'di ba? Pero nilalagay mo yung kabilang paa mo sa hukay para sa anak mo kasi mahal mo siya. So, ganun din yung husband sa wife. Gagawin ko to, pipiliin ko pa rin yung asawa ko kahit na anong mangyari, kahit hindi ako masaya. Di ba minsan hindi ka naman din talaga masaya sa marriage? Ewan ko sa inyo. Ay, pero ako naman kasi masaya ako sa marriage ko. I believe, like most of the people, di ba, hindi rin sila talaga all the time masaya sa marriage, but they still choose to go back to their wife or to their husband because love is selfless. Pero maliban doon sa tingin ninyo, ito, kasi kayo hindi kayo nagkakaroon ng problema doon, 'di ba? Maganda yung relationship nyo ngayon na may anak kayo. Pero ang daming mga tao ang nawalan ng pamilya at nawalan ng asawa nung nagkaroon ng anak. Aside sa mga napag-usapan natin, ano sa tingin niyo nagiging problema? Siguro, take for example ko yung mga isa sa artista, celebrity couple na alam kong naghiwalay. Grabe mo celebrity. Mga showbiz. Friend natin. Hindi, yung friend natin. Hindi kasi parang hindi ko lang din maarok sa isip ko bakit sila naghiwalay given na so let's see. Hindi, si Richard Gutierrez and Sara Labati. So, kasi diba parang they're good together. Ang mga mestizo-mestisa, mayayaman. Oo, almost perfect, diba? Tapos may 2 kids sila. They always travel together with their kids, ganun. Parang walang problema sa buhay kung iisipin. Pero nagulat na lang tayong lahat na biglang wala na sila at may dinedate na tong iba, si Richard Gutierrez. Binabanggit natin sila not because we're judging them, but because open book naman ang buhay nila 'di ba? Kasi they also represent ordinary people like us, 'di ba? Pero syempre hindi natin machismis si Ate Joy dyan sa kung sinong mga kapitbahay. Hindi naman nila kilala 'yon. Ang kilala nila si Richard, 'di ba? So, at saka marami
talaga, di ba? Yung binanggit mo kanina, si Kylie Padilla, di ba? Simula din na nagkaroon ng anak sila, parang nagkaroon din ng shaking yung marriage nila. At tama yung sinasabi mo, parang perfect naman nila, di ba? Tayo nga walang pera di ba? Silang dami lang ng pera. Ang gaganda pa nila. Si Sara Labati na yan, Ito Sara Lababo lang. Diba? Pero, nagkakaroon kayo ng problem. Diba? Oo nga. Pero ikaw, tingin mo, ito walang halong judgment, pero tingin mo, anong nagiging root? Yun nga yung sabi ko, hindi ko lang maarok sa isip ko na ano kaya yung naging problem nila na parang wala namang problema. Siguro yun yung word na selfless. Siguro somewhere along the way, si husband, parang si husband, kasi ba siya yung unang nagkaroon ng jowa-ers? Parang mostly talaga si woman or si wife talagang stays with the kids, ganun, and takes responsibility. Based on your perspective, pero hindi natin sinasabi na yan ang katotohanan, ha? Baka lang tayo dito, makulong. Observation ko lang naman to, oo, tsaka opinion ko na maybe, probably, somewhere along the way, hindi sila nagkasundo when it comes to having child rearing, when raising up their kids, ganun. Baka biglang ayaw ni girl na isama na lang ito sa mga dive mga anak nila, mga ganyan, ayaw na dalhin sa mga trips, and then si guy, suddenly, parang na-feel niya na bakit parang wala na akong decision para sa mga anak ko, ganyan. So, pwedeng hindi sila nag-meet sa some aspects, decision making sa mga anak nila. Kaya mas pinili na lang nila na maghiwalay. Sige, ako na mahal sa anak ko, magbigay ka na lang sustento. Usual na nangyayari, di ba? Habang ikaw, magiging single ka na naman and have your another woman of your life. Parang ganun. Naisip ko lang, na-observe ko lang na seems perfect na sila, pero nagulat na lang tayo na naghiwalay sila. Kasi yun nga, yung mga underlying issues na hindi na solve, hindi na pag-uusapan na pagdedesisyonan ng maayos. Siguro example ka lang din sa amin ng husband ko na may mga times nga na hindi namin nakakommunicate sa isa't isa. Parang akala ko gets niya na yun, pero yung pala hindi. So, nangyari, nag-expect ako na dapat alam niya na yun, tapos hindi niya nagawa, then nag-away kami. So, parang imbes na magkasundo kami, nagkaroon pa kami ng dahilan para mag-away, magkasamaan ng loob. So, yun nga, isa sa mga dapat talagang laging pinapractice. You should be friends with your spouse. You should not have secrets with your spouse. I mean, wag kang maglihim sa kanya. You have to be open as you can, as much as you can. Kasi, yun nga, you have to be friends with your spouse. Siya na yung pinaka-soulmate mo, best friend mo, lahat na. So, hindi ka dapat magtatago or maglilihim. Kahit pa nga, minsan nga, kahit lihim na ibang tao na ba't shinare sa'yo, shinare mo na rin sa asawa. Pag ganun ka open, kasi nga, iisa na kayo Kumbaga, husband and wife, naging isa na kayo. So, yun ang siguro na dapat talaga na i-observe or i-practice natin for us to have a healthy marriage at maiwasan natin na mangyari yung mga nangyayari sa mga celebrities na naghihiwalay, may anak. Kasi at the end of the day, ang pinakakawawa, syempre, yung mga anak natin, just because naging selfish tayo, parang yung gusto ko, parang yung gusto niya. Tapos yung mga anak kawawa, sino yung kagigis na nila mga magulang. So, yun. Diba? Ikaw. Pero may gusto ko yung sinabi mo kanina, diba yung sabi ni Kylie? Sabi niya, diba, parang she felt alone. Ano sa tingin mo yung ibig sabihin niya when she said she felt alone? I think kasi hindi siya nag-iisa doon. A lot of girls na nagkaroon ng hiwalayan sa partner nila, they felt alone. Why? Babalik tayo sa communication. Ako sa tingin ko lang siguro naipon yung feeling na dapat alam niya to, hindi ko na sinasabi. Parang yung sinasabi niya. Oo, ganun. Oo. Oo, yung unmet expectation. Bakit ako lang nakakaisip nito? Minsan ganun din ako pero bumabalik nga ulit. Lalo kapag tungkol to sa pag-aalaga ng bata. Mother instinct. Dadating din, oo. Ano ba to? Oo, ganon. Hindi nga kasi sila wired sa ganon. Yung mga lalaki, iba rin ng kanilang mga skills, wirings, iba rin sa atin. So, kagaya ng sinabi ko kanina, kapag mother ka, expect mo sa pag-aalaga ng anak, lalo mga 1-year-old to 6, ikaw talaga yan. Sabihin mo kung anong kailangan mong tulong sa asawa mo. Ganon. So, kapag hindi pa rin siya makagets, may problema na yung asawa mo. Talaga ipag-pray o ganon. Sa pandinig, nagbibingi-bingihan, o baka naman talaga irresponsable yung asawa mo. Doon na nagkakos ng gulo, may problem na, o may deeper problem na hanggang sa magkahiwalay na. Pero parang sinasabi mo, mostly lang naman talaga na problema, hindi na ko-communicate ng maayos. Expect mo, dapat alam niya to Ba't ako nga naiisip ko, wala ba siyang common sense? Ganun. Pero, wala ba siyang common sense?
Hindi mo alam yung asawa, minsan baka pinag-iisapan ka rin hanggang ba't yung asawa ko, hindi niya ba ito naiintindihan? So, oo, ganun. Meron siyang mabilis na iisip niya. Tayo ring babae, may kanya-kanya nga kasi tayong wiring. So, importante talaga yung communication. So, isa yon. Tapos, may nabasa akong book, naalala ko lang bigla, na nagkakaroon ng problema sa marriage. Siguro yung isang term doon yung unmet expectation. Pangalawa kasi na-over-romanticize natin yung marriage. Ang dami kasi natin napapanood sa TV na parang napaka-perfect. Yan, di ba? Super sweet. So parang hindi na rin yung makatotohanan. Ang totoong marriage is laging may problema yan. At masusolusyonan yun kapag understanding ka. Na dalawa kayong tao, magkaiba ang inyong upbringing, magkaiba kayong face ng problems. At yun na nga, hindi magkaiba yung wirings yung babae lalaki. At doon na nagkakaproblema kasi hindi nyo pinipili na intindihin yung bawat isa. So ako natuto akong umintindi. Kasi nga kailangan. Kasi kung hindi kayo mag-iintindihan, kasi maapektuhan yung bata. Kapag tama yung mindset mo, yung pagkakaroon ng anak, actually, it brings you closer together. Kasi sige, it should bring you closer together. Parang feeling mo, lumalamang na to parang ako na lang lagi nagbibigay. Pero sige lang, hayaan mo na lang. Kahit ganun yung feeling mo, baka hindi mo lang alam, maraming beses ka rin iniintindi ng asawa mo, hindi mo lang nakikita. Para sa anak, kapag gawin nyo siyang, talaga, yung magiging close kayo, yung anak nyo, gawin yung ganun. Hindi yung parang magiging dahilan ng hiwalayan dahilan ng hiwalayan. Gusto ko yung sinabi mo that na-over-romanticize natin minsan yung marriage, kaya ang laki ng frustration. Lalo pag halimbawa hindi ka nakamukha ni Song Ye Kyo, 'di ba? Kaya gusto ko yung When Life Gives You Tangerine, 'di ba? Kasi very realistic. Napanood mo na, 'di ba? Napanood mo rin. Napanood niyo ba? Napanood niyo ba, guys? 'Di ba? Kasi hindi lang pinakita doon yung nagkainlaban sila, nag-slow motion, nakakakilig, 'di ba? Pinakita talaga doon yung mga realistic na mga pag-aaway at hindi pagkakaintindihan hanggang sa nagkaroon ka na ng anak, hanggang sa nagkaroon ka na ng mga magiging apo. 'Di ba? So tama 'yun, huwag na nating i-over-romanticize ang love at ang marriage, lalo na ngayon in the world of social media. 'Di ba? Parang pag wala naman kasi nag-a-upload sa social media ng pag-aaway. Ay guys, nag-aaway nga pala kami ng asawa ko. At ito na nga siya, binato ko na siya ng plato. 'Di ba? Walang ganun. Ay, hindi pa ako nakakita ng talagang nag-aaway kayo at the peak of your emotion, i-upload mo siya sa social media dahil proud ka. Maybe i-upload mo siya dahil galit ka, pero dahil proud ka, hindi ka magiging proud sa away na yon. What I mean to say is, yung nakikita natin sa social media are all good. Kaya minsan nga, na-over-romanticize mo na ang marriage na, ay, ganito pala dapat ang marriage. Dapat pala happy-happy, dapat pala nagta-travel. Bakit sila ganun? Ngayon, pag kinumpare mo na yon, feeling mo, less na tuloy yung marriage ninyo, less yung asawa. Yung pag hindi makapag-provide ng travel yung asawa mo, feeling mo, napakawalang kwenta niya ng asawa. Pag di siya nakabili ng ganitong brand ng diaper, parang irresponsible na siya. Kasi nga na-over-romanticize natin yung marriage. I think, yeah, that's a good idea. And I think finally, ayoko palampasin to, pero yun bang, kanina parang na-share ninyo, hindi ko alam kung sino sa inyo, pero yung kapag mag-asawa kayo, you treat each other as best friends. 'Di ba? Sinishare nyo dapat yun sa isa't isa. Ewan ko sa inyo pa, ako pag may chismis, number one yun si Jaren na nakakarinig. 'Di ba? At saka pag may sama ka ng loob, sa asawa mo unang sinasabi. And yung pag-share mo sa asawa mo ng mga nararamdaman mo, kay good or bad, it strengthens your relationship. The problem is, kapag hindi mo na siya sinishare sa asawa mo at sinishare mo na siya sa ibang tao. Diba? Kasi ang tendency, pag i-share mo siya sa ibang tao, number one, mawawalan kayo ng tiwala sa isa't isa. And ibig sabihin nun, wala ka na talagang tiwala kasi hindi mo shinare sa kanya eh. Shinare mo sa ibang tao, ibig sabihin wala kang tiwala sa kanya. Minsan sinasabi nila, wag mo nga i-share sa asawa mo kasi siya yung problema mo. And exactly, siya yung problema mo, dapat siyang kausapin mo. 'Di ba? See the logic? Parang halimbawa ako yung asawa ni Jam, 'di ba? Nag-away kami. Kung hindi tama yung magiging actions ko, sasabihin ko, alam mo, hanap ako ng ibang girl, di ba? Nag-away kami ni ganito, magpapa-comfort ako sa kanya. Tapos magtatanong, bakit ka nagpapa-comfort sa kanya? Eh kasi yung asawa ko yung problema ko eh. Exactly, di ba? Yung asawa mo yung problema mo, bakit ka pupunta sa ibang tao? And doon nagiging malala yung problema kasi nawawala kayo ng trust sa isa't isa, nagkakaroon ng selusan, and lastly, na-fall in love ka sa ibang tao. Admit it or not,
proximity is power. Kung sino yung malapit sa'yo, kung sino yung napag-sharean mo lagi, nagkakaroon kayo ng connection and ng bond. At napaka-crucial, napaka-delikado na yung pinag-sharean mo ng saloobin mo, ng problema mo, hindi na yung asawa mo. Hindi na yung partner mo. Especially kung yung problema mo, partner mo. Di ba, bawa, may problema ako sa asawa ko, i-share ko sa ibang lalaki. Paano ko matutulungan ng lalaki na yun sa problema ko sa asawa ko? Diba? Paano niya ako masasabihan ng tama? Hindi niya naman alam kung anong nangyayari between us in our marriage. So I should talk to my husband. Ganon din, if you're a husband, you have a problem to your wife, you don't go to another woman. You go to your wife because you have to talk it out. At ito, I think, naranasan nyo to. The more na nag-uusap kayo as mag-asawa ng problema ninyo sa isa't isa, the more that your marriage gets stronger. Diba? Kaya you cannot understand, ba't mo share sa iba? Diba? I-share mo sa asawa mo. Kasi kahit masakit yan minsan, kahit nakakaiyak, kahit ayaw mong i-confront, you have to confront it. Because that's another level in your marriage that you have to overcome. Because yung conflict ninyo and yung differences ninyo, that would make you stronger. Diba? Naalala ko lang kasi alam niyo, ang daming tumatawag sa akin na ganyan, na fall in love sila sa ibang tao. Unconsciously, hindi naman yun, ay mag-share ako sa'yo para mag-fall in love ako sa'yo, para maghiwalay kami ng asawa ko. You do not have that intention initially. Pero, nangyari along the way, kasi hinayaan mo yung first step na mangyari, which is sharing to other people. Yes, you shared your vulnerability to other people when there is a chance that you can share it inside your marriage. Tama ba ako? Diba? Tama ka. May tama ka. Diba? Kayo din, diba? Pag nag-away kayo, after ng away ninyo, parang superpower yung marriage ninyo. Pero pag sinabi mo siya sa iba, ako nadidelikaduhan ako doon. Lalong-lalo na yung pinag-sharean mo is very weak and also has the intention to get you. Diba? Yun pa yung mas masama doon. Nag-share ka sa taong may gusto sa'yo. Oh, ito pa. Nag-share ka doon sa ex mo ng problema mo sa present mo. Wow! Amazing! Ang galing. Diba? Bakit ka mag-share sa ex mo ng problema mo sa present mo? Diba? Ang problema mo, present mo, kaya hindi mo makita yung logic. Bakit? Why? Unless wala na kayo ng present mo, then you can talk to your ex. But if you are still in a relationship, why would you share your struggles to your ex? Diba? So, bakit kaya? Hindi siguro nga kasi, they do not feel comfortable sharing it with their partner. Yes. So, medyo frustrating yun. Kasi ibig sabihin, ang babaw ng relationship ninyo. Kung hindi mo ma-share yung mga bagay na ganun. Diba? So, better na kung alam mong wala nang ilalalim yung relationship, pag-usapan nyo na baka hindi naman talaga na kayo ang para sa isa't isa. Diba? Pero ang pangit lang kasi talaga na gusto mong ayusin yung relationship ninyo. Sinasabi mo na gusto mong ayusin yung relationship ninyo. Pero sa iba ka nakikipag-usap. Diba? Yun na. Tama ba? Yun. So, I think that's a whole new topic that we can talk about. How do you confide to your husband or to your wife rather than telling it to other people? Kasi aside from you can fall in love with other people, it's also a sign of respect. Di ba? Halimbawa, may problema sa yung asawa mo, shinare niya sa ibang babae. Di ba nakakawalang respeto? Di mo man lang nirespeto yung pagkababae ko, tapos shinare mo sa ibang tao. Walang respeto eh. Walang trust na nabibuild. Wala kayong nasusolusyonan actually. Pinapalala nyo lang yung problema. Para yung halimbawa may problema kayong magkaibigan, may problema ka sa kanya, ba't hindi na lang kayo mag-usap kung ano problema nyo sa isa't isa? I-chismis mo pa doon sa kapitbahay. 'Di ba? Sabi nga nung napakinggan ko, confidentiality is very important in a relationship. Hindi lang in a friendship. So, may mga bagay na pagtatalunan nyo bilang mag-asawa na confidential na dapat sa inyo lang dalawa. Na hindi mo dapat i-chichismis or i-chichika sa ibang tao. Di ba like for example kay Elaine? Si Elaine! Charot lang! Hindi. Minsan di ba kasi may mga, eto alam na Elaine yan, minsan magpupost yun sa social media ng mga angry, mga yung mga notes niya na nakalagay na, may mga notes niya. Cry. Hindi yung mga
Ano yung mga notes mo, ng mga emoji, no, mga, alam mo yung nagpapahiwatig na may problema siya, 'di ba? I think one time or twice, hindi ko alam, one or twice, sinabihan ko siya na, sabi ko, Leng, huwag kang magpo-post ng ganyan sa social media. Kasi, syempre, mararamdaman ng tao kung saan galing yung post mo na yun. You cannot protect your husband. So, we have to protect our husband. Kahit minsan, na inis-inis ka, gusto mo nang i-post ang pagmumukha niya sa Facebook, dahil sobrang inis mo talaga, hindi mo gagawin yun. Kasi asawa mo yun. The first person that should protect your husband or your wife is you. 'Di ba? So, I think eventually, hindi lang naman siya yun. Ako din, dumaan ako doon eh. So, I have to process it. Teka nga, parang ako rin ang sinisira ko kapag nasisira yung husband ko. So, confidentiality, it matters in a relationship. Dapat kayo lang dalawa yun. Kayo lang yung nag-uusap noon. Kung gusto nyo, maayos. Kung ayaw mo maayos, sabihin mo sa lahat. Sabihin mo dun sa ex mo kung ayaw mo maayos. But if you want to fix it, talagang ang intention mo to fix it, you talk about it. 'Di ba? You talk about it. So, yun guys. Alam kong marami kayong mga natutunan. Baka hindi na maubos sa mga topic natin. But anyways, I hope na marami nga talaga kayong natutunan. Pero siguro kayo, anong takeaway ninyo? Life group? Live group to. Anong takeaway ninyo? Sige, anong takeaway ninyo dito sa napag... Ako may marami ako natutunan. Ikaw, Jam? Super dami, pero ito na lang, naisip ko na napaka-importante talaga na meron kang safe group ba. Kasi, di ba, yes, importante na meron kayong communication ng husband mo. Pero kasi minsan, pag i-communicate mo sa kanya, o nag-usap na kayo, hindi niya pa rin maiintindihan. Gusto mo pa rin humingi ng tulong kahit papaano. Sino yung tamang tao? Yun na yung iyong, talaga, safe space. At hindi yan yung ex mo. At hindi lang... No! Oo, never. Hindi rin yung taong may gusto sa'yo. So, very few people lang yun. So, we are blessed na meron tayong safe space. Diba? So, I hope na lahat ng mga tao sa mundo may safe space. Na alam mo lang, kapag nag-share ka ng problema ng asawa nyo, hindi nila i-judge. Diba? Kasi actually, maganda nga yung parehas kayo, kagaya natin, pare-parehas tayo may asawa. Hindi natin i-judge kasi magkakaibigan. Pati yung asawa natin, magkakaibigan. Yun lang, yung kayang ipag-pray, yung kayo, yung hindi yung, oo nga, tama ka, mali talaga yung asawa mo. Ganon. Hindi konsentidor. Titignan both side. Baka titignan, share ka ng share. Baka ikaw naman palang mali. Ganon. So ako, I'm so blessed na merong mga konsentidor. Hindi pala. Meron ako mga ate. Mag-check, tapos titignan. Tapos ipag-pray, hindi yung wala na. Yun na nga. Na-broadcast na. Oo, na-accountable na. So yun, safe space. I hope na lahat tayo merong safe space. Right. That's very important. Diba? Like for example, pag nag-aaway si Elaine tsaka si Richard, diba? Lagi ko sinasabi, ano na naman ginawa mo, Elaine? Para siya na naman. Kawawa naman si Richard. Diba? Hindi, totoo yan. Pag nag-aaway silang dalawa, mas kinakampihan ko yung asawa niya. Hindi naman sa mas kinakampihan ko yung asawa niya. Pero, hindi mo na kasi kailangang kumbaga silaban yung fire, 'di ba? Kung galit siya sa asawa niya, ano sasabihin mo sa friend mo? Ayo, alam mo ganyan nga yung asawa mo, nakakainis yan, ganyan. Alam mo ganyan, 'di ba? Kailangan pag ikaw ay friend, nagsabi sa iyo yung kaibigan mo, ang role mo is mirror. Isalamin mo kung sino siya. Leng, si Richard ba talaga yung may kasalanan? Baka sobrang daldal mo na, sobrang sobrang demanding mo na. Yung parang ganon, salamin, hayaan mo siyang manalamin. Kasi sila lang naman ang magsasolve niyan. Hindi mo rin sasabihin na, ay tama si ganito, ay tama si ganito. But you provide a mirror for them to also reflect. Ikaw naman. Topic dito eh. Sa akin, take away ko is yun nga, siguro, to really have the Lord as the center of your marriage, of your every relationship. Di lang naman marriage. Pero since marriage ang topic natin, marriage kasi God is the author of marriage, and when you made a vow to your spouse, you're also making a vow to the Lord that you will be responsible to this person, you will be faithful to that person up to your last breath in sickness and in health. Diba may mga ganun na tayong sinasabi. So, kung nasa sentro Panginoon, walang temptation na mag-go beyond you. Parang ma-overpower ka. Walang temptation na ma-overpower ka because you have the Lord na una, takot kang masaktan ng Panginoon, takot kang masaktan ng asawa mo. So, if you have that mindset, right mindset,
have the Lord with you. Parang accountable ka sa mga actions mo nga. Naging careful ka kapag nag-cheat ka, pag nag-lie ka sa kanya, naging secretive ka sa kanya, ginagawa mo rin yun sa sarili mo. So, you're also hurting yourself. So, sinong lugi? Ikaw. You're not gaining. You are ruining. You are destroying yourself and your relationship. So, pag naisip natin na mayroong Panginoon at kami, isa ng asawa ko, then we have to build a good future. We have to do things together, teamwork kami, kasi iisa na kami. So, yan. Ako, ang takeaway ko ngayon is Jollibee. Pagkain. Hindi. Ang takeaway ko ngayon, actually marami, pero I think is we have to understand the transitions of our partner. 'Di ba? We really have to understand rather than judge and demand. 'Di ba? Huwag kang demand sa asawa mo. Intindihin mo kung ano yung pinagdadaanan nila. Because once we understand where our partner is or at, then we will know how to respond. Alam natin paano mag-respond pag naintindihan natin yung mga transitions na nangyayari sa buhay nila. So, yun lang guys. Maraming salamat. Alam ko mas marami pa kayong mga natutunan dyan. Nakapag-take note ba kayo? May exam. Charis, sana sa susunod na episode ay makasama pa rin namin kayo. And I guess this episode will be available at my Spotify and my YouTube channel. So, thank you so much. Sana sa susunod magkausap-usap tayo. And you can comment actually kung ano yung mga topic na gusto nyo. Tsaka, kaninang buhay yung pag-uusapan natin. Chismis! Chismis! So, bye guys! Thank you!